supplier which can give you the goods at the lowest possible price. Since your family runs a department store which can give you a big discounts and freebies, your mother suggested that you get your department store as official supplier. Will you accept your mother's offer? Sige, sino nagbasa kayang basagutin? Hindi, joke lang. Later na yung sagot niyan. Next po tayo sa scenario 2. Okay. O, sino next pwede magbasa? Dito naman sa likod. Ikaw eh. During a meeting with the Katipunan ng Kabataan, an issue regarding anomalous transaction was raised. A KKK member demanded you to show them the financial statements of the project right away. The financial statements are available but you have not yet seen them. Will you present the documents during the meeting? Okay, thank you. So, yung scenario 1 at scenario 2, tandaan nyo po yun kasi mamaya sasagutin nyo po yun. Nanginili uli ako. So, ngayon yung i-discuss ko yung sa na to, bakit ba importante ito? Kasi kayo bilang mga SK official, dapat meron po tayong core values and ethical standards. So, sabi nga dito sa Declaration of Policy, it is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service, public officials, and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, live modest lives, and uphold public interest over personal interest. So, ito po ang dapat meron tayo. Itong Filipino core values. So, pwede po bang pakibasa? Expresses one's spiritual belief while respecting the spiritual belief of others. Ano daw po, yung pagrespeto po sa mga paniniwala ng iba. So, ito yung maka-Diyos. Papoy sabi ni Sir. So, dapat po, bilang public servant, dapat maka-Diyos tayo. Ika nga ni Mayor Isko, ex-Mayor Isko, God first, di ba? Next po. And number 2, is being sensitive to individual, social, and cultural differences. It demonstrates contribution towards solidarity. ayaw talaga. Siyempre, dapat bilang public servant, tayo rin ay makatao. Dapat hindi tayo namimili kung sino yung ating pagsisilbihan. Then next po. Makakalikasan. Ako nilang magbabasa. Cares for the environment and utilize resources wisely, judiciously, and economically. So, ang ibig sabihin nito, hindi porket makakalikasan ay focus lang tayo sa environment. Siyempre dapat makakalikasan tayo, marunong din tayo magtipid sa ating resources. Siyempre di ba yung ating mga resources sa kalikasan din nanggagaling. So dapat natin magtipid tayo na wisely, judiciously, and economically. Next po, makabansa. Si ma'am. Kasi kayo umiwas ang tingin sa akin. Joke. Demonstrates pride in being Filipino, exercises the rights and responsibilities of a Filipino citizen. Demonstrates appropriate behavior in carrying out activities in school, community,
Palaktawan natin to. O next po, malikhain. Malikhain, having or showing an ability to innovate or make new things and think of new ideas. In science, we innovate something that is new to the environment, and that thing should help others or contribute to the community by using it as efficient and effective. Tama po yun. Maging malikhain tayo kasi siyempre sa paggawa natin ng plano, hindi po pwede na kung ano yung nakagawa, yun pa rin. Siyempre dapat innovate po tayo. Nag-iisip tayo ng ibang ideas kung ano ilalagay natin sa plano natin. Ganun po yun. Dapat maging malikhain po tayo. So, aside from sa core values na pinakita natin, tayo po as public servant, meron po tayong sinusunod na batas po. So, ito po yung Republic Act number 6713 or yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So ito po yun, yung mga ano natin. Number 1 po yung commitment to public interest. So sabi dito ay public officials and employees shall always uphold the public interest over the above personal interest. So ibig sabihin niya, dahil bilang public servant tayo at niluglok tayo ng ating mga constituent, dapat po mas i-priority natin ang public interest kaysa ating sariling interest. Number 2 po, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. So, sa pag-perform nyo na inyong duties, dapat professional po kayo. Dapat, sample dyan, pati magalang ninyo, lalo mga kliyente po. Then, sunod po ay justness and sincerity. Public officials and employees shall remain true to the people at all times. They must act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially the poor and the underprivileged. Ito yung binanggit ko kanina, dapat sa serbisyo po, hindi po tayo namimili. Dapat po lahat pantay-pantay po. Then, political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So, gaya nga po nung nauna, dapat pantay po sa servisyo natin. Hindi po tayo may kinikilingan. Hindi po ibang kulay tayo, tapos si kapitan, ibang kulay ay kaiba na tayo ng pananaw. Dapat pa rin po. Natatawa ka. The next po, responsiveness to the public. Public officials and employees will extend prompt courteous and adequate service to the public. So, ibig sabihin nito, dapat po tayo responsive bilang public servant. So, halimbawa, kung may nag-request sa inyo, may nag-request ng paliga, dapat aksyonan nyo po agad yun tugunan nyo po agad yung request nila. Hindi yun itetenga nyo porque ikukunin ko to sa kanina, hindi po rin ibang kulay siya, hindi nyo siya servisyohan. So dapat po magiging responsive po tayo. Then nationalism and patriotism. Public officials and employees shall at all times be loyal to the Republic and to the Filipino people, promote the use of locally produced goods, resources, and technology, and encourage appreciation and pride of country and people. So, dapat po maging makabayan tayo. Ito, napagod na ako. Magana ba kung babta? Sige, next. Public officials and employees shall commit themselves
to the democratic way of life and values, maintain this oath of public accountability and manifest by deeds the supremacy of civilian authority over the military. I think po, for me, dapat nating, as a leader po, dapat ibigay natin sarili natin dun sa, dapat i-commit natin yung sarili natin dun sa mga works and deeds na ginagawa natin for the service of people po. So, ibig sabihin po, maging public accountable po tayo. So, dahil public servant tayo, magiging accountable tayo sa ating actions po. Next po, simple living. Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their position and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. SK, ang po ibig sabihin. Para sa akin po, kahit public servant ka po, para mamuhay ka pa rin ng simple, huwag mo iaano na halimbawa, SK chairman po ako. Pagkat SK chairman ako, parang ako na yung babata sa community ko, sa barangay ko. Dapat hindi. Parang be humble pa rin. Nasa baba pa rin yung ano mo. Thank you. Thank you, very well said. So, tama po siya. Dapat maging humble pa rin tayo. Hindi porket nasa posisyon na tayo, iba na po yung magiging attitude natin. At isa pa po, meron ako ikikwento regarding dyan, yung may isang SK na pagkaupo niya pa lang, ang service niya muna, bisikleta. Sumunod na taon, nagka-inbox na. Then, sa susunod na taon, meron na rin siyang kotse. So, yun yung sinasabi dito, dapat mabuhay pa rin tayo ng simple. So ngayon po, based dun sa RA 6713, ito po yung duties ng public officials and employees po. So number 1 po, act promptly on letters and requests. Ito yung sinambol ko kanina na sa responsiveness, dapat kung meron pong mga requests na letters or iba pang mga request na kailangan ng servisyo ninyo, dapat po tukunan niyo po ito agad. Then number 2, submit annual performance report. So dapat po, ang SK po, syempre may ginagawa po tayong accomplishment sa loob ng isang taon, dapat po nagsasubmit din po kayo ng annual performance report sa mga concerned agencies. Lalo-lalo na po sa amin, sa DILG, nagsasubmit po kayo ng report kung ano yung mga accomplishment ninyo. Then number 3 po, process documents and papers expeditiously. Next po, act immediately on the public's personal transaction. Then make documents accessible to the public. So ito po yung magiging transparency po dapat tayo. So sa ngayon po, yung ating SK po ay dapat po meron na rin sariling Barangay Full Disclosure Board. So, ay, meron pala, meron pa. Wala ba? Wala nakalagay. So, alam niyo po ba yung Barangay Full Disclosure Policy? May idea kayo doon? So, ito yung Full Disclosure Board na doon nakapost yung mga financial documents ng ating barangay. So kayong mga SK, dapat meron na rin po kayong ganon. So ano-ano po ba ang dapat na pinopost na inyo? Unang po, yung CBY, approved CBYDP ninyo, then approved
ninyo, and annual budget, at saka yung mga disbursement vouchers na nilabas po ninyo during ng inyong term. At ito po ay quarterly na ina-update. Lahat po ng transaction ay pinopost po natin. Dapat ipopost po siya sa conspicuous place, yung madaling makita ng public. Ngayon naman po, ito naman po yung mga prohibited acts and transaction based on sa RA 6713. So number 1 po, ito yung financial and material interest. So ano po ba itong financial and material interest? Ito yun, nagkakaroon kayo ng interest sa inyong pondo at sa mga material na bagay na binili ng inyong sanggunian. Then, number 2 po, outside employment and other activities related thereto. So, ilan po ba rito ang employed? Nagtatrabaho? Isa lang? Lahat kayo, estudyante? Ayun. So, dito, sinasabi rito, pwede naman kayo magtrabaho. Basta, na-perform nyo ang inyong duties. Pero, sa private lang po yun, ha? Pag sa government, hindi po kayo pwede naka-employ po. At the same time, ay elected official. Bawal po yun. Then, number 3, disclosure and or misuse of confidential information. So, bawal na bawal po na nag-disclose tayo ng financial information, ay confidential information. Last po, solicitation or acceptance of gifts. So, bawal po sa atin yung mag-solicit at tumanggap ng mga regalo. Lalong-lalo na po kung ang nagbigay sa inyo ay yung may kailangan ng serbisyo ninyo. Pero hindi bawal fundraising kasi kasama sa functions na yun na pwede kayo mag-fundraise. Magkaiba kasi solicitation sa fundraising. So, wrap up. Sige po, yan. So, natapos na natin ang Filipino core values na nandyan yung maka-Diyos, makakalikasan, makatao, makabansa, malikain. Yung Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials, na yung sa norms, yung duties, at yung prohibited acts. So, balik tayo dito sa scenario 1. Sino makakasagot? Iaabot ko na lang sa inyo yung mic. Oh, sir. So, para po, kasi ano rin po siya, kumbaga naikinabang ka doon since father mo yung may-ari ng department store. So parang bumili ka sa sarili mo rin po. Kaya ganun. Tama. Ito yung financial interest sa prohibited acts. So, next po, sir. Next po. So, sa scenario 2, sino pwede makasagot? Ba't kumunti kayo rito? Ikaw, Paki. No, sir. Confidential po yung mga documents.
during a meeting with the Katipunan ng Kabataan, an issue regarding anomalous transaction was raised. A KK member demanded you to show them the financial statements of the project right away. The financial statements are available but you have not yet seen them. Will you present the documents during the meeting? So, sagot ko po is no kasi yes sir, kasi para may transparency sa public. Tama po. Pwede nyo po siya ilabas kasi dapat po transparent tayo financially bilang mga SK. Sagot doon. So tapos na po tayo dito sa module ng Code of Conduct and Ethical Standards. So dito na po tayo sa next module po yung sa meetings and resolutions naman po. So dito na po tayo sa next module po, yung meetings and resolutions. So ito po yung ating session objectives. At the end of this session, the participants should be able to explain the importance of and describe the steps in profiling of KK members, preparing a meeting for SK and KK, participating in a meeting, presiding over a meeting, keeping the minutes of a meeting, and writing a resolution. So ito po yung outline po. Number 1 po, ang Katipunan ng Kabataan profiling, SK and Katipunan ng Kabataan meetings, minutes of the meetings, and resolution. Sa inyo po, sino po ba may familiar dito ng Katipunan ng Kabataan? And explain po. Ano po? Ikaw, ma'am. Familiar po ba kayo ng Katipunan ng Kabataan? Bakit hindi? Wala kang idea kung sino sila? Hindi, wala din yun. Kaya tanong ko lang. Ikaw, familiar ka sa Katipunan ng Kabataan? Ako, patay tayo ito. Ang Katipunan ng Kabataan ay sila po yung inyong constituent. Baga, sila rin ang nagluklok sa inyo sa pwesto. Ito po ang Katipunan ng Kabataan. So kaya po, kailangan ko explain sa inyo ang profiling kasi nga, itong profile ng Katipunan ng Kabataan, kaya ito sa inyo, lalo na po sa pagpaplano po. Gaya po kanina, di ba nagpa-planning kayo? Medyo na in-observe ko kayo kanina, umiikot ako, nakikita ko, medyo nangangapa kayo. Kasi hindi nyo alam kung ano ilalagay nyo doon sa CBYDP. So kaya mahalaga itong profiling na to. Ang purpose nito ay para magkaroon kayo ng database. Then, sila rin ang magsasabi sa inyo kung ano ang mga needs nila, ano ang mga kailangan nila. So, para magkaroon kayo ng kaalaman kung ano ang pwede nyo ilagay sa mga plano ninyo. So, ito po yung mga preparatory activities para mag-profiling po kayo. So, bago ako pumunta dyan, pagdating po ng since wala pang nag-turn over sa inyo, di ba? So, dapat, ang alamin nyo, tatanungin nyo yung outgoing SK officials kung meron ba silang profile ng Katipunan ng Kabataan. Kasi kung wala, mangangapa po talaga kayo. At least kung meron silang nagawa, madali na lang po yun. I-update nyo na lang, dadagdagan nyo na lang, ganun po. So, ito po yung mga preparatory activities. So, number 1, write a formal letter to punong barangay. So, susulat po kayo kay punong barangay, magpapaalam kayo sa kanya na